What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So kung makikita nyo naman sa thumbnail natin, no, ay may panibago naman tayong ipipicture na isa namang latest MTB dito sa market. Ito ay yung si Trek Marlin 6 na 2022 model, no. Titingnan natin ngayon kung ano mga nabagong components sa kanya dun sa previous model niya na 2021, no. At syempre mga kapadyak, sa video na to ay kukunin na din natin yung kanyang timbang. Titingnan natin mamaya kung gaano siya kabigat. At syempre sa dulo ng video na to ay sasabihin ko na rin sa inyo kung saan nyo ito mabibili dito sa Pampanga. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Aldwin at dito po'y gumagawa ako ng mga bike related video na ganito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna na ang notification bell para updated ka sa mga latest MTB dito sa market at mga pinupuntahan natin mga bike shop. So tara mga padyak, simulan na natin ito. Alright mga padyak, ito na yung bike check natin dito kay Trek Marlin 6 na 2022 model, no. Mag-start na agad tayo dito sa kanyang frame. Ito yung kanyang frame mga padyak, ha. Napaka-solid na itong kanyang frame. Yung palang material na ginamit dito ay aluminum alloy 6061. Tapos may ginamit sila dito na, ayan siya, may nakasulat dyan na silver alpha aluminum dito sa kanyang down tube. Tapos dito na sa kanyang down tube ay makikita natin dito yung Trek na brand name. Ayan siya, gloss type yung kanyang frame, pati yung mga decals kagaya nitong Trek. Tapos makikita din dito yung lagay ng kanyang bottle cage dito sa kanyang down tube. Dalawa yan mga kapadyak, ha. Dito sa kanyang down tube pati dito sa kanyang seat tube. Ayan siya. Dito na sa kanyang down tube ay makikita natin dito yung kanyang ICR. Ayan siya. Kung mapapansin nyo, wala siyang cable na nakalagay dito. Pero sa kabila mga kapadyak ay meron cable yan. Dito tumahan yung para sa kanyang RD, yung kanyang shifter cable. Dito naman sa kabila ay yung para sa kanyang brake cable, sa kanyang hydraulic hose. Tapos sa kanyang head tube naman, kung mapapansin nyo ay naka-non-tapered pa to. Hindi pa yun naka-tapered mga kapadyak, ha. Ayan o, kung makikita nyo naman na straight lang yung kanyang head tube. Tapos dito sa harap ng kanyang head tube ay may nakalagay na Trek logo. Ayan siya, naka-emboss siya mga kapadyak, ha. Sa kanyang pagka-welding naman, hindi pa smooth welding to mga kapadyak, ha. Pero okay lang yan, no, dahil solid naman yung pagkaka-welding dito kay Trek, na masigurado mo talagang matibay to, no. Pati dito sa kanyang seat tube ay hindi pa rin smooth yan mga kapadyak, ha. Pati dito sa kanyang BB shell. Tapos dito sa kanyang top tube, makikita natin dito yung Marlin na model name. Tapos meron nakalagay dito na 6, Marlin 6 na model name. Tapos kung mapapansin nyo dito sa kanyang top tube, medyo manipis lang siya dito mga kapadyak, ha. Tapos medyo tumataba naman siya papunta dito sa kanyang head tube. Ayan siya. Dito naman agad tayo sa kanyang seat clamp mga kapadyak. Yung seat clamp nito ay alloy na rin to mga kapadyak, ha. Tapos naka quick release. Yan, o, alloy na yung kanyang seat clamp. Tapos pati yung kanyang seat post ay alloy na rin. Yung kanyang seat post naman ay tingnan natin kung gaano siya kahaba, no. Yung seat post nito ay 31.6 yung diameter niya. Siguro yung haba nito ay around 350mm to 300mm siya mga kapadyak. Ganda klase na rin yung ginamit na seat post sa kanya, dahil dalawang tornilyo na yung nagsusuporta sa kanyang saddle. Ito siya mga kapadyak, ha. Magandang klase na rin to dahil naka-alloy top. Tapos may reflector na din na kasama sa kanyang seat post, oh. Tapos sa kanyang saddle naman, yung ginamit na brand sa kanya ay Arvada. Ayan siya mga kapadyak, ha. Magandang klase na rin yung saddle na to. Ayan, Born Trager. Malambot na rin yung kanyang saddle. Pero wala lang siyang butas dito sa gitna mga kapadyak, ha. Pero malambot naman yung kanyang saddle. Tapos yung railing siya dito, syempre bakal yan mga kapadyak, ha. Ayan, bakal yung kanyang railings. Bihira lang maging alo yung mga dito sa kanyang railings, kaya bakal pa to. Dito agad tayo sa kanyang drivetrain mga kapadyak, ha. Ito pala ay naka 1x10 speed. Ayan, o, naka 1x na crankset. Tapos 10 speed naman sa likod. Yung ginamit pala na RD sa kanya ay ito siya mga kapadyak, ha. Shimano Diore. Yung with clutch na rin to mga kapadyak. Siguro ito yung Shimano Diore na M4100, no, kung hindi ako nagkakamali. Sa kanyang cogs naman, yung brand na ginamit sa kanya ay Shimano din. Masisigurado mo talagang matibay ito mga kapadyak, dahil Shimano na yung brand nya, no. Pwede ito pambaragan. Tapos yung pinakamaliit naman nito ay
siguro nasa 11 teeth. Yung pinakamalaki naman nito ay, tignan natin siya mga kapadyak. Siguro pinakamalaki nito ay 46 teeth na mga kapadyak ha. Tapos yung ngipin ng bawat cogs niya ay ilalagay ko na lang sa screen para malaman nyo rin kung ilan mang ngipin kada cogs yung meron dito kay 10 speed na Shimano cogs. Yan siya mga kapadyak ha. Tapos may nakalagay din dito na protector para sa kanyang rim, para kung sakaling mahulog yung kadena nyo dito sa kanyang wheel set, para hindi mahirap tanggalin, no? Tapos sa kanyang chain naman na ginamit sa kanya, ito siya. Yung chain na ginamit sa kanya ay KMC chain na pang 10 speed siya mga kapadyak. Tapos tingnan natin kung meron siyang missing link. Ito siya mga kapadyak ha. Meron siyang missing link para kung sakaling tatanggalin nyo yung chain nyo, o kaya naman kung lilinisan nyo yung drivetrain nyo, para madaling tanggalin to mga kapadyak pa, dahil meron tong missing link. Tapos dito sa kanyang chain stay ay may pre-installed na rin to na chain guard mga kapadyak, para kung sakaling yung kadena nyo ay tumama sa frame ay hindi magasgasan, no? Ayan siya. Dito pala kanyang frame mga kapadyak ay may lagayan din to ng fender. Ayan siya oh. Meron siyang lagay ng carrier dito sa likod. Pwede naman lagyan to mga kapadyak kung gusto nyo, no? Sa kanyang crankset naman, naka 1x na rin to. Tapos naka center lock. Siguro yung teeth ng kanyang chainring ay 32 teeth to mga kapadyak. Siguro 32 teeth to 34 teeth siya mga kapadyak. Yung palang ginamit na material sa kanyang crankset ay alloy. Tapos yung haba naman nito ay 170mm. Yung palang ginamit na brush sa kanyang crankset ay Pro Wheel na brand. Wala siya nakalagay mga kapadyak, pero sa likod ng kanyang crank arm ay may nakalagay na Pro Wheel arm. Ayan siya mga kapadyak ha. Tapos naka square tapered pa pala tong si bottom bracket ni Trek Marlin 6, no? Pero naka seat bearing na rin to mga kapadyak, kaya maganda klase na rin to, no? Tapos dito agad tayo sa kanyang wheel set mga kapadyak. Ito yung kanyang wheel set mga kapadyak, pang 29er din to. Tapos yung ginamit na hub sa kanya ay walang brand na nakalagay, pero ang alam ko ay naka-alloy na rin to, no? Pang cassette type na rin to mga kapadyak. Ayan siya. Yung rims naman na ginamit sa kanya ay Bontrager din. Ayan siya mga kapadyak ha. Bontrager din na rims. Tapos medyo naka wide rims siya mga kapadyak ha. Tapos naka-alloy na rin yung kanyang rims, syempre. Yung palang spokes nito ay 32 pieces mga kapadyak ha. Tapos yung kanyang spokes ay siya mga kapadyak, stainless steel na rin pala yung kanyang spokes, no? Kaya magandang klase na rin to, no? Tapos naka shader valve. Tapos yung gulang na ginamit sa kanya ay Bontrager XR2 na may lapad na 29x2.20. Malapad yung gulong niya mga kapadyak ha, dahil naka wide rims na rin to. At saka naka 29x2.20. Ito yung lapad ng 29x2.20 dito kay Trek Marlin 6, no? Ito yung clearance niya dito sa kanyang frame. Siguro max tire clearance na to mga kapadyak ha. Siguro pag nag 2.30 pa kayo dito ay tumama na dito sa kanyang frame. Ito siya mga kapadyak. Ito pala yung kasama niyang pedals, no? Yung kanyang pedals ay plastic pa siguro to. Tapos hindi pa to naka seal bearing, no? Naka ball bearing pa siguro to mga kapadyak ha. Ayan siya. Dito naman tayo sa kanyang suspension fork. Ito yung suspension fork niya mga kapadyak. Yung ginamit na suspension fork sa kanya ay SR Santur XCT. Coil type pa to mga kapadyak, hindi pa to yung air type. Pero solid tong fork na to mga kapadyak, dahil sobrang ganda lumaro nito. Ayan, no? Alin na yung kanyang lower legs. Tapos dito sa kanyang travel ay bakal pa to. Syempre may spring pa to sa loob, no? Ang kagandahan naman dito mga kapadyak ay may lockout na rin yung kanyang fork. Ayan siya, oh. Tapos yung kanyang arc ay alloy. Ayan siya. Yung palang dropout nito ay naka quick release na rin to sa harap. Pati dito sa likod ay naka quick release na rin yan mga kapadyak. Pang 29 na wheel set. Sa mga nagtatanong kung mayroon siyang tornilyo sa ilalim ng kanyang fork, siya mga kapadyak ha, may tornilyo din yan. Tapos mapunta tayo dito sa kanyang
brake set mga kapadyak. Yung ginamit na brake sa kanya ay hydraulic brakes. Ang brand niya ay Tektro. Ayan siya, Tektro na hydraulic brakes. Sinamahan pa to ng 160mm na rotors. Tapos naka 6 volt na rin yan mga kapadyak ha. Tapos naka quick release na rin yan. Tapos 32 spokes. Tapos naka Bontrager din na rims. At saka gulong. Ayan siya mga kapadyak ha. Dito rin sa likod mga kapadyak ay naka hydraulic brakes. Tapos 160mm na rotors, 6 volts. Tapos dito sa kanyang frame mga kapadyak, kung mapapansin nyo, ay may lagayan siya ng side stand. Para kung sakaling gusto nyo na maglakay, pwede naman dito mga kapadyak ha. Kung gusto nyo na maglagay ng side stand, pwede naman dito. Ito yung kanyang hydraulic brakes na Tektro, no? Okay, dito naman tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak ha. Yung handlebar nito ay yan mga kapadyak, alloy na rin yung kanyang handlebar, pati yung kanyang stem ay alloy na rin. Siguro yung brand ng kanyang handlebar ay Bontrager na rin to, pati yung kanyang stem. Yung kanyang stem ay may dalawang spacer sa ilalim. Tapos malamang sa malamang ay naka-silvering na rin yung kanyang head tube. Ayun siya mga kapadyak ha. Tapos dito sa kanyang handle grips, ayun siya, rubber na handle grips. Tapos may bolt siya dito para makapit. Ayun siya mga kapadyak, makapit naman. Tapos dito sa kanyang brake lever na Tektro na hydraulic brakes para sa likod. Pati yung kanyang shifter na Deore M4100. Ayan siya. Tapos dito sa harap na braking mount, ayan siya mga kapadyak ha. Tektro din yung ginamit sa kanya. Tapos rubber na handle grips. Okay mga kapadyak, titimbangin natin itong si Trek Marlin 6 na 2022 model, no? Titignan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat. Nakaset siya sa kilogram, no? In 3, 2, 1. Taas ko na siya. Nakalutang yan mga kapadyak. Medyo may kabigatan siya mga kapadyak. At yan yung bike jack natin dito kay Trek Marlin 6 na 2022 model, no? Anong masasabi nyo sa specs nito mga kapadyak? At sa kanyang timbang na almost 13.5 kg. Mag-comment kayo sa ibaba mga kapadyak para mapag-usapan natin yan sa comment section, no? At yung price pa rin itong si Trek Marlin 6 na 2022 model dito sa Stacycle Bike Shop ay 38,000 mga kapadyak ha. At yung palang available size nitong si Trek Marlin 6 dito ay meron silang size medium at size small. Dito lang yan sa Stacycle Bike Shop mga kapadyak ha. Sa presyong 38,000 pala mga kapadyak, yung payment option nila doon ay through bank transfer o kaya nag-accept din sila dito ng GCash mga kapadyak. Kaya kung interested kayo dito kay Trek Marlin 6 mga kapadyak, ay mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page, ay ilalagay ko lang sa description box below at sa screen natin. At ilalagay ko rin yung kanilang contact number para kung sakaling interested kayo dito kay Trek Marlin 6 ay mag-contact lang kayo sa kanila mga kapadyak ha. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan mag-like at mag-comment ka na rin at mag-subscribe ka na rin sa aking channel para updated ka sa mga latest MTB na binabike check natin at mga pinupuntahan natin mga bike shop. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.